grabe din tong pelikula. Pinanood ko tong mag-isa lang ako. Tapos, naalala ko pa yung gabi nga nasa LB ako, pag-isa lang ako sa apartment ko. Tapos, wala lang, gusto ko lang manood ng pelikula. And I happen to have a copy. Wow, hindi ako nakatulog. Tapos, napanaginipan ko. Ang lala. Ang lala. Hindi ko na-spoil, pero merong isang scene doon na sobrang jarring. But, so, napaka-graphic kasi ng violence. Diba? Pero at the same time, very thought-provoking. Lalo pa yung tema ng pelikula ay yung context after the fall of the dictatorship. Oo. So, yun na yung konteksto, hindi na yung mismong martial law. So, when there was still a level of euphoria and celebration under the presidency of Cory Aquino, here comes Ora Pronobis. Correct. Shaking the audience and reminding them of the persisting violence being experienced and how the fallout of the dictatorship caused unrest as well. Magulo dito noon. Pero nang matutong magtayo ang mga mamamayan ng mga vigilante, yung tinatawag niyong Ora Pronobis, naging tahimik na kami. Talagang tahimik sa sementeryo, Colonel. You just heard a quote from the film Ora Pro Nobis. Still one of the most challenging films to watch for me. Pag-usapan pa natin itong pelikula nito mamaya as we discuss the writer behind the screenplay, Jose Pete Lacaba. Ako si Lee. Episode 6 na tayo ng ating seasons na Shapers and Shakers, Personalities of Martial Law. This is Vecal Porha. Sino nga ba itong si Pete Lacaba at paano siya maituturing na shaker and shaper of martial law? Ako si Bro. Ako si Aaron and you are listening to podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Alright, episode 6 na nga tayo ng ating 6th season. And for today, ang ating topic ay ang buhay at pakikibaka ng screenwriter ng pelikulang nabanggit kanina, yung Ora Pro Nobis. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Jose Lacaba o Pete Lacaba. Very important ang matatakal natin today na mga topics through the life and works of Lacaba. Kasi titingnan natin ngayon yung broader aspects rin ng papel ng journalism o periodismo noong panahon ng sigwa at ang broader field ng art during and after that time. True. Saka totoo naman na napakahalaga ng arts. At syempre, yung arts ay sa maraming paraan ay daluyan kung paano natin makikita ang social milieu. Kumbaga, may mga iluluwal rin kasing akda ng sining na pwedeng sumalamin sa panahon. Pwedeng hindi lang sumasalamin, kundi pwede ring nagre-render ng criticism, call to action, at basically, sa tema nga ng ating season, magyanig ng ating sensibilities at pag-isipin tayo tungkol sa ating buhay, sa lagay ng lipunan, at iba pa. Indeed, but of course, this does not mean that art is always oppositional to wielders of power and enablers of oppression. Art can very much swing the other way and be utilized to occlude, misdirect, or even outright justify prevailing inequalities. Kumbaga, like many other things, art could very much be political. Tama yan, no? And I'm sure may mga kilala tayo na mga artists, 'di ba, na nakinabang kumbaga sa martial law. At maybe may mga journalists na piniling manahimik, bunsod na rin siguro ng takot. Pero yung topic natin ngayon, si Pete Lacaba ay example ng isang periodista at artist na pumihit sa panig ng pagtuligsa sa batas militar. So simulan natin ang mas malalim na kwentuhan sa ating pagbabalik. Alright, so si Jose Maria Pete Lacaba ay ipinanganak noong November 25, 1945 sa Misamis Oriental. As we mentioned, isa siyang writer, journalist, magazine editor, aktivista, at marami siyang mga naisulat, pero pinakatanyag siguro yung mga sinulat niya tungkol sa FQS o First Quarter Storm ng 1970. So si Lacaba ay isang Atenista. He was educated in the Ateneo de Manila University. During his early career leading up to the Marcos rule and eventually martial law, he was actually a journalist. Hindi rin siya stranger sa aktivismo dahil yung kapatid niyang si Eman Lacaba, isa ring manunulat at aktivista noong panahon ng martial law, ay napaslang, so na-martyr. Ngayon, ang pangalan ni Eman Lacaba ay kasama sa ginugunita sa bantayog ng mga bayani. At dito nga sa panahon niya bilang isang journalist natin makikita ang unti-unti or in some ways pagka-radicalize kay Pete Lacaba bilang kritiko ng batas militar. At sa kanyang coverage ng First Quarter Storm, makikita rin yung mga eyewitness account
mula sa isang periodista ng panahong yun. At napakahalagang itali natin itong point na to sa mas malawak na discussion on media and press freedom during the dictatorship. Isa sa mga unang naging target talaga yung media, So, through letters of instruction, many television networks, radio stations, newspapers, both at the national and local circulations, and magazines were eaten by the dictatorship. Siguro isang malaking halimbawa dyan yung dinanas ng ABS-CBN at ng Lopez family. ABS-CBN was among the many TV networks taken over by the government. And the Lopez patriarch was arrested and detained. At may parallel yan sa mga media outlets nga Among the many of those detained early or during the early years of martial law ay yung mga publishers at mga newspapers gaya nila Chino Roses ng Manila Times, Armando Doronilla ng Daily Mirror at marami pang iba. Naging sistematiko ang pag-sequester ng mga ito. Tama, and understandably so, kasi kung titingnan natin mula sa punto de vista ng isang authoritarian ruler, napakahalaga talaga ng pagkontrol ng impormasyon, lalo na nitong panahon na ito na walang social media at di pa lumilitaw yung mga konsepto ng, di ba, yung mga citizen journalism, yung content creation, yung mga bayan patroller, etc. Noong panahon na ito, ang consumption ng information talaga, lalo na tungkol sa mga nagaganap sa bansa, ay through media, TV, radio, newspaper. Tama, and I think nabanggit natin sa isa sa mga dati na nating discussion dito sa podcast na isa ito sa malaking dahilan rin at naging tungtungan ng mga kasinungalingan about martial law. Kasi marami talaga sa mga magulang natin o sa mga lolo't lola natin, lalo na yung hindi naman lubog sa aktivismo, talagang posible na nung mga panahon na yon, wala silang naririnig o nababalitaan tungkol sa dahas ng diktatorya kasi hindi naman yan nababalita sa TV, sa radyo, hindi naman yan nasusulat sa mga dyaryo. Kaya nung pinalutang yung mga claims na golden age at walang karahasan noon, talagang nag-resonate sa kanila. Kasi yung danas nila, wala silang naririnig noon. Talagang tahimik. Agree. Kaya rin talagang complex ang pag-aaral ng collective memory. Kasi maraming mga factor ang kailangan natin tingnan sa paghubog nito. Sabi nga ni Maris Jokno, our professor, memory is argument. In several ways, aktibo at politikal yung pag-alala at paglimot. Kaya naman napakahalaga ng papel na ginagampanan ng media. Makikita naman natin yan hanggang sa ngayon. Kung paano nagagamit ng influencers, ang internet, mayroon nga dyan tinatawag na disinformation economy na talagang pansin at kapansin-pansin sa kasalukuyan. Yeah, so going back to Pete Lacaba and martial law, talagang critical rin kung paano kumbaga nag-fight back yung mga journalists and to an extent artists noong panahon na yon. Kasi kabi-kabila ang pag-aresto, pagpatay at pagkawala, 'di ba? Yung mga desaparecidos nga na mga journalists na naglalabas ng mga pieces na critical sa regime. So, kahit na nagaganap itong mga ganito, hindi naman talaga tuluyang nabura o nawala yung mga underground publications that really sought to report what was actually happening in the Philippines, that really sought to speak truth to power, ika nga. Lalabas nga yung mga tinatawag na mosquito press at may mga nagpatuloy na maging matapang at isa na nga dyan si Pete Lacaba na naging correspondent ng Philippine Free Press at ng Asia-Philippine Leader. Actually, isa sa mga pinakagusto kong ginawa ni Lacaba ay yung poem na Prometheus Unbound. Nabasa niyo na ba yung Prometheus Unbound? Oo, yeah. Pinabasa yan ni Sir Dante Ambrosio sa CAS 112 Contemporary Philippines. Sobrang classic. No? Well, for one, gusto ko kasi talaga yung paggamit ng Greek mythology. Prometheus, of course, is this Titan. No? And kinulong siya ni Zeus. So, Prometheus Unbound, kasi nga, kakakawala si Prometheus sa pagkakakulong. So, very beautiful, very classical. Tapos, ang interesting dito is tinago niya yung message rebuking Marcos into an acrostic poem. So, if hindi alam ng ating mga listeners kung ano ang acrostic, ito yung first letters ng bawat linya ng tula comes together to mean something. So, in this case, tinago niya yung Marcos, Hitler, diktador,
tuta doon sa mga linya ng tulang iyon. No? At in fact, hindi ito napansin at na-publish pa ito sa isang state-controlled publication. So, powerful. Diba? At siguro i-share natin ito sa ating social media platforms kasama ng episode natin para mabasa ng mga listeners natin ito. Correct. So during his times as correspondent in the late 1960s, makikita natin yung pagkabuo ng isang major contribution ni Pete Lacaba sa body of available sources about the Marcos regime, lalo na dun sa FQS ng 1970. Iyon kasing coverage niya ng mga events surrounding the FQS at later on matitipon at ipopublish bilang isang libro. Ito yung Days of Disquiet, Nights of Rage, The First Quarter Storm and Related Events na unang na-publish noong 1982. Ang ganda rin talaga ng title, no? Days of Disquiet, Nights of Rage. No? Captured talaga yung sentiments ng panahon no? So, within this collection of essays, mababasa natin ang iba't ibang accounts ng events related to the First Quarter Storm. Sa isang review nga ng book na ito na sinulat ni Teresa Angelina Tabada, she described that in the pages of the book, I quote, "The reader is privileged audience to the experiences, emotions, and insights of an activist who hurls himself into the whirlpool of upheavals." End of quote. Kasi makikita rin natin talaga sa mga essays yung mga inner struggles na pinagdaanan ni Lacaba. Tama, no? So at maraming mga story na ibinahagi si Lacaba na talagang nakakaligalig, kumbaga, no? Kasi nga, he was documenting and reflecting on events where the full power of the state was used against dissent. No? So, when military forces were really wielding forces against students and workers who dared to speak truth to power, kumbaga. Tama. Dito rin sa libro na to sinabi ni Lacaba yung journalism is history in a hurry. 'Di ba? Na I think Yes. na nire-reflect yung karakter nung book mismo kasi it's basically journalism, pero kung babasahin natin siya ngayon, makita natin paano nag-unfold yung kasaysayan at na-witness na yon first hand. Pero yung gustong-gusto ko rin na line dun sa mga essays diyan ay ito. In one of those many reflection points, Lacaba writes na it came to a point na, and I quote, "It was impossible to remain detached and uninvolved now, to be a spectator forever." Kasi 'di ba kung nasaksihan mo nga naman first hand, when you remain silent, ika nga, you side with the oppressors. At sabi pa rin doon sa review ni Tabada, it was a work that is an illustration of the power of embedded journalism, and many could consider yung work niya as belonging to creative nonfiction. Kasi it was a way of narrating events na hindi beholden sa idea ng objectivity kasi malinaw na interspersed ang reflections and interpretations niya. Yeah, tama nga. Napakahalaga ng point na yun about creative nonfiction. No? Kasi sabi nga ng isang eminent literature professor and writer na si Cristina Pantoja Hidalgo, we can understand yung creative nonfiction by keeping in mind na, and I quote, "Creative nonfiction differs from fiction because it is necessarily and unscrupulously accurate in the presentation of information. A teaching element to the readers is paramount. Creative nonfiction differs from traditional reportage, however, because balance is unnecessary and subjectivity is not only permitted but encouraged." End quote. In many ways, like history, and how historical judgment works. While keeping impartiality and looking into various points of view, may slant talaga, may leaning. Kasi dulot rin yan ng karanasan at buhay ng nagsusulat. Merong isang napakagaling na historiador sa Cornell University na nagsulat ng libro tungkol sa revolution, sa mga revolution sa mundo, at sinasabi niya na sobrang imposible na isulat mo yung kasaysayan ng mga revolution in a way that is antiseptic. Kasi revolutions are emotional moments. 'Di ba? So hindi mo pwedeng alisin yung human feelings doon, ng rage, siguro ng hope, ng love, 'di ba? At siyempre ng mga trahedya. Kaya in many ways, itong Days of Disquiet, Nights of Rage ay maituturing din natin talaga na primary source on the FQS. Hindi lang dahil meron siyang accounts of events
Pero dahil meron siyang reflection ng struggles at a personal level, which is very important as the details, and resonating to many similar activists of his time, hindi lang dun sa author mismo. So it talks about how the state was able to truly rear its violence against forces of dissent. It talks about the conditions of journalism and the struggles of the time. Lalo pa na the Philippines was at that point in time was actually dubbed as one of the freest press in Asia. So, after the fall of the dictatorship, ano pa nga ba yung pwede nating pag-usapan about the life and works of Lacaba? Abangan natin yan sa ating pagbabalik. Okay, so after the fall of the dictatorship, nagpatuloy ang career ni Lacaba. Pero siguro, pwede nating i-highlight sa discussion natin ang iba pang mga nasulat niya, in particular bilang screenwriter. So, balikan natin itong pelikula na nabanggit natin sa umpisa, itong Ora Pro Nobis. Sige, so bilang screenwriter, marami ring nasulat si Lacaba na mga pelikula. Nandyan ang Sisters Talael na directed by Mike De Leon, Jaguar na directed by Lino Broca, at itong ang Ora Pro Nobis o Fight for Us na directed rin ni Lino Broca. Tama, no? So, babalikan ko yung sinabi ni Lee kanina na isa talaga itong Ora Pro Nobis sa mga pelikula na yumanig sa akin personally, no? So, nung una ko tong napanood na alala ko, kailangan ko talaga ng kausap. Ganun ka graphic, ganun ka-powerful, no? Kaya rin kapag pinapapanood ko to nun sa class, I think one sem ko lang siyang tinry ipapanood kasi feeling ko ang hirap niyang iproseso kasi kailangan talaga ng processing at debriefing dun sa makakanood. Totoo. Alam mo, I couldn't agree more. Grabe din tong pelikula. Pinanood ko tong mag-isa lang ako. Tapos, naalala ko pa yung gabi nga nasa LB ako, nag-isa lang ako sa apartment ko. Tapos, wala lang, gusto ko lang manood ng pelikula. And I happen to have a copy. Wow, hindi ako nakatulog. Tapos, napanaginipan ko. Ang lala. Ang lala. Hindi ko na-spoil, pero merong isang scene doon na sobrang jarring. But, so, napaka-graphic kasi ng violence. Diba? Pero at the same time, very thought-provoking. Lalo pa yung tema ng pelikula ay yung context after the fall of the dictatorship. So, yun na yung konteksto, hindi na yung mismong martial law, So, when there was still a level of euphoria and celebration under the presidency of Cory Aquino, here comes Ora Pro Nobis. Correct. Shaking the audience and reminding them of the persisting violence being experienced and how the fallout of the dictatorship caused unrest as well. Totoo. So itong Ora Pro Nobis, it tells a story revolving around the town of Santa Filomena kung saan yung kulto na paramilitary group na Ora Pro Nobis turned to new monsters that torment the people. And the film was really brave kasi it was really set covering the people power and its immediate aftermath. At talagang gumamit ng actual footage, no? So walang qualms. And even the main character played by Philip Salvador is such an intriguing character kasi his character, Jimmy, was a former priest na naging underground or nag-underground noong martial law. Alam niyo yung interesting dito sa pelikulang to, it was actually banned by the Aquino administration. So, di ba, supposedly democratic na yung Pilipinas pero nagse-censor pa rin ang mga pelikula. So, this was not shown in the Philippines for years after ng production at after manalo ng mga awards sa ibang bansa. So, yes. So, it talked about violence and human rights abuses. Kaya nga yung quote natin sa opening ng episode, sabi ni Jimmy, talagang tahimik ka sementeryo. Kasi nga, kung nabubuhay sa takot at namamatay lahat na nagasalita against the status quo, tahimik talaga. Parang sementeryo. So, nakakilabot na realidad at nakakatakot din. Kaya nga, ito talaga yung naging dangerous, kumbaga, mula noong filming hanggang sa pagkatapos. May mga interview nga si Broca, yung director, na sinabihan niya yung mga artista niya na kapag may nagtanong, sabihin that they are filming about a cult group. At noon ngang natapos ito, hindi siya nagkaroon ng commercial release sa Pilipinas, kung tama yung pagkakaalala ko. Yeah, so ang tapang talaga ng pelikula kasi katulad nga nung binanggit natin kanina, yung tema ay yung underside, kumbaga, ng celebrations at euphoria ng people power, no? So, human rights violations persisted, vigilantes emerged, no? So, unrest, especially in the countryside, instilled fear among the people,
at yung insinuation ng collusion ng military sa mga groups na katulad kumbaga ng Ora Pro Nobis. And I think sa film na to, dito natin makikita talaga how art can really disturb the comfortable, ano? So, kung may time ang ating mga listeners, panoorin nyo itong pelikulang ito, pero with caution ha, kasi it really is quite a disturbing film. But at the end of the day, I think it will really make you think. So yung life and times ng mga journalists at artists gaya ni Pete Lacaba can really give us a particular point of view regarding the history of martial law and the dictatorship. Okay, so I think pwede na natin tapusin yung kwentuhan today. So, Pete Lacaba bilang shaker at shaper ng batas militar o in general ng art and journalism sa konteksto ng sigwa ng martial law ang ating pinaksa today. Next week, isa na namang personality ang topic natin, pero this time around, we are also discussing another important topic na nakakabit sa martial law. Iyan ay ang cronies at cronyism. Pero hulaan nyo kung sino yung itatampok natin. Tama. No? So, sige, abangan natin yan. No? So, in the meantime, continue supporting podcast and follow our social media pages. Nasa Facebook, X o Twitter, Instagram, Threads at LinkedIn tayo. At syempre, huwag kalimutan ang aming website na podcast.org at ang aming YouTube Podcast TV. So, subscribe. So, maraming salamat sa pakikinig at hanggang next week. And as always, have a good day.